Hello mga boss, magandang araw. Meron lang akong i-share sa inyo mga boss sa kunting idea at kaalaman tungkol sa pagkuha ng bulb tappet clearance or bulb blast clearance mga boss. Kung paano ko ba kunan ng tappet clearance ng isang B-type na makina or straight type na makina mga boss. So itong technique na to mga boss ay mas epektibo sa B-type kasi mas mahirap yun i-tune up or i-retime mga boss. Kung gusto mong malaman to mga boss, sundan mo lang ang video ko na to. So i-remind ko lang sa inyo mga boss na itong ibabahagi ko sa inyo na technique ay bihira lang ang nakakaalam. Gusto ko lang ibahagi ito sa inyo mga boss dahil hindi ko naman ito madala sa hukay or sa pagtanda ko. Mas mabuting ibabahagi ko na sa inyo ngayon pa lang mga boss. Itong method na to na pagkuha ko ng bulb clearance mga boss is pinaka-short method, pinaka-short technique sa lahat ng method mga boss. Ito yung pinaka mas mabilis na paraan mga boss. Kung gusto mo ng mabilis ang paraan sa mga B-type na makina gaya ng Caterpillar 3512, ng Cummins mga boss, ng Deutz, lahat-lahat ng makina na mga B-type mga boss is garantisado akong mabisa ang technique na to mga boss. Remind ko na rin lang sa inyo mga boss na ang technique na to ay pang 4-stroke engine lang. So hindi to pwede sa 2-stroke mga boss ha. Karamihan naman sa ginagamit natin ngayon na makina mga boss is 4-stroke. So ang technique pala na to mga boss ay pwede sa pang-industrial, sa mga sasakyan, sa mga heavy equipment, pwede rin sa marine engine mga boss. So sa katulad ko isang mekaniko ng marine diesel engine mga boss. So gusto ko lang ring ibahagi sa inyo. So at ang technique na to mga boss ay nagawa ko na ng maraming beses sa iba't ibang klase na makina. Share ko na sa inyo ngayon mga boss para alam nyo rin. Ang technique pala na to ay tinatawag ko na 2 turns method mga boss. So huwag na natin patagalin pa. Tara, samahan nyo ako mga boss. Let's start. Mga boss, kahit hindi mo alam ang firing order o running mate ng isang B-type na makina or straight na makina, ay pwede mo itong gamitin ng ating technique na 2 turns method mga boss. Basta makuha mo lang ang saktong specification ng bulb tappet clearance mga boss ha. Yung ano ba ang kanyang measurement sa intake na clearance or exhaust na clearance. Bulb tappet clearance mga boss is pwede ring tawagin na bulb blast clearance or tune up sa mga sasakyan, mga heavy equipment, tune up ang tawag. Pero pag dito naman sa mga marine engineering or sa marine engine is retime ang mostly na maririnig ko sa mga kasamahan ko. So mga boss, kung first time ka pa lang dito sa channel ko at gusto mo ng ganitong mga content, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos mga boss. Mga boss, back to basic muna tayo mga boss ha. Dahil kung gusto mong malaman talaga ang sikreto ng 2 turns method ko na sinasabi mga boss. So dahil pang 4-stroke na makina ang pwede lang dito mga boss is unahin na natin ang pagkakalam ng 4-stroke engine. So 4-stroke engine mga boss is 2 revolution, 1 complete cycle. 2 revolution, 1 complete cycle mga boss ha. So ibig sabihin mga boss, dalawang ikot. So dalawang ikot ng ating ito flywheel. For example, flywheel connecting crankshaft or pulley, engine pulley doon sa front ng engine mga boss. Dalawang ikot. So kuha ka ng dalawang ikot nito mga boss. Una, ikot, ganyan. So unang ikot is 360 degree. Dalawang ikot na. Pangalawang ikot mo mga boss is another 360 degree. So total in 720 degree. So ibig sabihin mga boss, 2 revolution, dalawang ikot ng ating flywheel or ng ating crankshaft. Makukuha na natin ng isang cycle ang lahat ng stroke. Ano bang mga stroke nito mga boss? Intake stroke, power stroke, intake stroke, compression stroke, yan, power stroke, at saka exhaust stroke mga boss ha. Lahat ng tong mga stroke na to mga boss is makukuha na sa loob ng dalawang ikot ng ating flywheel. Mga boss, for example, firing order ng
firing order ng Caterpillar Cat 3512. Firing order niya mga boss is 1, 12, 9, 4, tapos 5, 8, 11, 2, 3, 10, tsaka 7 and 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 1, 12 and ito ang firing order ng Caterpillar 3512 mga boss. So at saka ang kanyang valve flush mga boss, valve clearance is valve clearance niya mga boss ay sa intake is 0.20 mm at saka sa exhaust mga boss is 0.50. So actually mga boss, pag Caterpillar is meron silang dial gauge na pang retime mga boss or pang tune up. Dial gauge ang gamit nila mga boss. So sensitive kasi itong ating Caterpillar. So itong ginawa ko na kinonvert ko na lang sa filler gauge ang measurement sa ating valve clearance mga boss. So ito na mga boss, 2 turns method. Ito yung sinasabi ko kanina na technique. So wala kang running mate, no RM running mate, no firing order, wala kang firing order. Ang kailangan mo lang ay specification ng intake and exhaust clearance, kung ilan ang kanyang clearance mga boss, para sa B-type engine. Okay? So mga boss, ito na ang ating mga procedure mga boss ha. So unang procedure mga boss is find the top position of number 1 cylinder. So hanapin mo mga boss kung nakatap ba ang posisyon ng ating number 1 na silindro sa B12, B16 or B18 na makina mga boss. So make it sure that number 1 is in the power stroke. So kailangan mga boss na ang number 1 na silindro is nasa power stroke na posisyon mga boss. So paano mo malaman na nakatap ang number 1? So simple lang mga boss, sa mga makinang mga B-type mga boss, may mga markings, may mga timing nandun sa flywheel, may mga cover doon sa flywheel mga boss. Lagyan mo lang yun ng bolt. Tapos magto-turning ka na, mag-start ka na ng turning sa flywheel. Tapos pag saan yun ng bolt na papasok yun bigla yung bolt mga boss, doon na ang top position ng number 1 or either yung kanyang running mate mga boss sa number 1. Okay? So para ma-sure mo mga boss na nasa power position ng stroke ng ating number 1 is kailangan mo mga boss na buksan yung ating head cover, your ating valve cover. Buksan mo mga boss, tapos para ma-sure mo na naka-power position ng number 1 mga boss is galawin mo yung ating dalawang rocker arm. So pag magalaw mo ang dalawang rocker arm mga boss, pag maikot-ikot mo ang dalawang rocker arm ng ating number 1 cylinder, ibig sabihin naka-power stroke na siya mga boss. So yun na ang kanyang pinaka-power stroke. So pwede ka dun na mag-start na mag-retime. Pag hindi yun na naka-power stroke mga boss, ibig sabihin hindi mo magalaw yung dalawang push rod or dalawang rocker arm. So pag hindi mo nagalaw ang dalawang rocker arm or dalawang push rod, ibig sabihin yun ay baliktad. So kailangan mo pang ikutin yun ng isang revolution pa. So ikutin mo yun ng isang revolution mga boss yung ating flywheel. Pagkatapos nun, pagkatapos mong ikutin ng isang revolution at tatama na naman sa ating minarking mga boss or sa ating yung may bolt na nasa flywheel mga boss, pag inikot natin ay tatama na doon. So ibig sabihin nakatap na ulit ang number 1. So pag punta mo doon sa number 1, sigurado na magagalaw mo na yung ating push rod or ating rocker arm. So simple lang mga boss, kailangan mo lang hanapin ang top position ng number 1. Okay? Tapos make sure na naka-power stroke ang number 1 na cylinder mga boss. Okay? So mga boss, kung meron kang napuna sa mga sinasabi ko or nakitang mali sa mga explanation at tutorial video ko na to, is huwag kang mahiyang mag-comment dito sa comment box sa ilalim ng description box mga boss.
So mga boss, ang pangatlo na procedure is make a pattern. So gagawa ka ng pattern sa B-type na makina mga boss. Kung ano yung mga posisyon ng mga cylinder head ng B-type na makina. Di ba B-type mga boss ay ganito yung mga boss. Oh. Yan. Ganyan ang posisyon ng makina. Ito yung mga cylinder head. Yan. Ganyan. Tapos ito yung flywheel mga boss. Yan. So, kung B12 na cylinder head mga boss is ganyan. Ganyan mo na lang, gawa ka ng ganyan, tapos bilang ka ng tiga-anim, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Tapos sa isang banda na grupo, sa isang grupo to na cylinder head doon sa kabila mga boss, sa dito na side mga boss ha. Tapos gawa ka rin ng dito na side na cylinder head mga boss. Yan. Bilang ka ng 6 kasi B12 eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganyan lang mga boss. So, gawin ko tong mas proper mga boss ha, mas proper na pattern. Okay? So, mga boss, ito na yung ating proper na pattern mga boss sa B12 na makina. Ang sample natin ito mga boss ay para sa Caterpillar 3512. So, hindi ko naman sinasabi mga boss, disclaimer lang mga boss, hindi ko sinasabi na expert ako sa Caterpillar. Pero gusto ko lang ipabahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa pagkuha ng valve tappet clearance sa Caterpillar mga boss. Okay? So, ito na mga boss, ito yung ating cylinder head number 1. Number 2. Ang pagbilang kasi ng B-type mga boss is ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito yung mga cylinder head. Ito yung front ng makina mga boss. Front. Nandito ang ating mga engine pulley or damper. Front damper ng ating makina mga boss. At nandito ang ating dito na side mga boss is yung ating flywheel. Dito ang ating flywheel mga boss. Dito tayo magtuturn. Dito tayo magtuturning gear mga boss ha. So, mga boss, ang ating dalawang grupo ang ating cylinder head mga boss ha. Merong sa right side na cylinder head na grupo at merong sa left side kasi nga naka letter B. Nakaganito to mga boss. Ganyan ang posisyon, yan. Ganyan. Letter B. Yan. For example lang yan mga boss ha. Naka letter B tayo. Tapos mga boss, pag sa mga sasakyan, mga industrial na mga makina mga boss na B-type or B16, B18 is right side yung tawag dito mga boss. Ang left side yung tawag dito na grupo na cylinder head. Pag sa barko mga boss, ang term nila dito is ang sa right side is starboard side. Ang sa left side is port side mga boss. So mas mabuti na gawa tayo ng pattern or mga markings mga boss para hindi tayo magkakawala-wala mamaya mga boss, dahil ang B-type is pangmaramihan na ang ating cylinder head, pangmaramihan ng ating airtime. So itong ginawa ko is pinaka-simple, pinaka-basic, 2 turns method. So ang rotation ng ating flywheel, importante din na malaman mo mga boss. Ang rotation ng ating flywheel or ating connecting rod na sa makinang ito mga boss is counterclockwise. At saka mga boss, importante din na malaman mo kung saan ka makaharap, kung saan ka nakaharap sa makina pag sinabing clockwise or counterclockwise. Kasi nagbabago ang clockwise at counterclockwise depende kung saan mo haharapin ang makina. Kung dito ka ba nakaharap sa front ng makina or dito ka nakaharap sa flywheel or sa power output ng ating makina or sa transmission. So ito mga boss, counterclockwise, dito ka nakaharap sa power output or dito sa transmission or sa flywheel ng ating makina. Mga boss, nilagay ko na rin dito ang nasa loob ng ating cylinder head. Yung ating intake valve, exhaust valve. At dito sa kabila naman mga boss, intake valve, exhaust valve. Iniisa-isa ko na mga boss sa cylinder number 1, number 2, number 3, number 4. Meron silang kanya-kanyang intake at exhaust valve. Hindi ko na nilagay ang mga kung ilan ba ang exhaust valve at ilan ang intake valve mga boss. Karamihan sa lahat ng na-encounter ko na makina mga boss is tig-apat ang mga barbula. Dalawang intake valve, dalawang exhaust valve. Meron itong mga air valve bridge mga boss. So dito sa pattern natin, isa-isa ko na lang nilagay ang intake valve at exhaust valve.
grupo na sila mga boss. So, importante na malagyan mo ng intake valve at exhaust valve mga boss ha. Dahil dito tayo magkukuha ng tappet clearance. Tsaka mga boss, ang design ng ating makina mga boss, kailangan ma-verify mo o ma-identify mo kung saan yung ating intake valve at exhaust valve, saang posisyon. Okay? So dito sa nilagay ko, sample lang to mga boss ha. Pero sa actual na mga boss, kailangan mahanap mo saan yun ang intake valve na posisyon, saan ang exhaust valve na posisyon. Okay? So mag-start na tayo sa ating 2 turns method mga boss. Okay? Di ba mga boss, sinabi ko kanina is ang unang procedure ay kailangan mo mahanap yung top position ng ating piston number 1. Ito yung ating piston number 1 mga boss. Itong cylinder head number 1. Hanapin mo ang top position ng ating piston. So pag kailangan mong mag-turning gear dito sa ating flywheel counterclockwise. So hanapin mo yung posisyon. Madali lang yung mahanap mga boss, na explain ko na kanina, di ba? So ngayon, pangalawang procedure is kailangan mong hanapin na ang cylinder head number 1 or ang piston number 1 is naka power stroke. Okay mga boss? So madali rin yung hanapin mga boss, na explain ko na kanina na naka power stroke na ang ating number 1. So sa madaling salita, assuming na lang natin mga boss na naka top position na ang ating number 1 at saka naka power position na tong ating number 1. So pag dumating na sa puntong ganon mga boss, is stop mo na ang pag-turning gear. Huwag mo nang i-turning. Doon ka na lang sa naka-power at naka-top na ang number 1. Then mag-start na tayo sa pagkuha ng tappet clearance mga boss. Okay? Okay mga boss? First turn. First turn yun mga boss ng 360 degree. Okay? Naka-top ang number 1 cylinder head. Naka-power stroke ang number 1 piston. Number 1 cylinder head. Oh, start na tayo sa pag-retime. Dito tayo. I-retime natin tong dalawa mga boss. Kasi sigurado tayo rito mga boss na maikot natin ang ating push rod. Magagalaw natin ang ating rocker arm din. So, pagkatapos natin i-retime dito mga boss, number 1. Tapos, pagpalagay natin na tapos na nating ma-retime tong number 1. Ma-retime kasi mga boss, sa barko kasi yan mga boss kaya nasanayan ko na rin sabihin. So matapos kuha na natin ng tappet clearance itong number 1, ang sa intake natapos na, ilagyan natin ng check. Yan. Tapos itong sa number 2 sa number 1 na exhaust natapos na rin, lagyan natin ng check. So ang tanong mga boss, iikot ba tayo sa flywheel ulit para makuha yung kanyang firing order? Hindi na mga boss, steady lang tayo dyan. Isang ikot lang, first 360 degree, steady. Lahat ng rocker arm, lahat ng push rod na magalaw, na maikot mo mga boss, na hindi naka-compress ang kanyang spring, ay iyong kunan ng tappet clearance mga boss. Naintindihan nyo mga boss? Nakuha nyo? Kalimitan dito mga boss, ang number 3 mga boss, pagpalagay na lang natin yung exhaust ang pwede mong ma-retime kasi hindi naka-compress ang kanyang spring. Maluwag yung rocker arm. So, natapos mo na siyang i-retime. Check mo na. Sa number 5 is ang intake na naman. Check. Number 7 is exhaust na naman. Number 9, dalawa mga boss, dalawa. Merong dalawa dito mga boss na malapit na mag-firing din mga boss. Malapit na mag-power. Kasi nga sa tinatawag nating overlapping of piston mga boss. So, pagdating sa marami ng mga piston, marami ng cylinder head, meron na talaga tong mga maraming overlapping of piston mga boss. Kaya dalawa dito sa number 9. Sa number 11 mga boss, na cylinder head is isa lang, exhaust lang. Check mo na, natapos mo na to. Sa number 2, natapos na rin tong intake. Sa number 4, dalawa na naman, intake at exhaust. Sa number 6 is ito lang exhaust. Sa number 8 is ito lang intake. Sa number 10 is ito lang exhaust. So sa number 12 is wala. Okay? So natapos na natin ang unang procedure. Unang first na ikot. Unang first turn, 360. So meron pang mga intake at exhaust valve kada silindro na hindi pumupa na kunan ng valve clearance. So para makunan mo ng valve clearance lahat, ikutin mo ng pangalawang beses ang ating flywheel. So sika na, pangalawa,
second turn. Second turn. Kasi nga, 4 stroke mga boss, dalawang revolution. So, second turn, another 360 degree. So, ikotin mo lang yun. Kung saan mo minarking mga boss, doon mo lang ilagay mga boss ha, ang ikot. O, doon mo na lang din itapat yung marking mga boss sa flywheel. So, okay. Pangalawang turning para matapos ang ating pag-retime sa lahat ng mga barbula. Ikotin mo ito. 360 degree. Pagpalagay natin, naikot na mga boss. So, mga boss, pag naikot mo na itong ating flywheel mga boss sa pangalawa na 360, dito na naman tayo mag-start sa number 12. Intake at exhaust mga boss, sigurado yan. Naka-top position, naka-power position. Okay, so start na tayo dito sa number 12. Natapos mo na ang intake, check. Natapos mo ang exhaust, check. Din dito na naman tayo papunta sa number 10. Natapos mo na ang intake. Natapos mo na ang number 8 sa exhaust. Lahat ng hindi mo pa na-checka na barbula na hindi naka-compress ang spring or pwedeng magalaw ang ating push rod is iyong kunan ng tappet clearance mga boss. Yan, lahat to, i-check mo na, check. Kaya, importante na gumawa ka ng graph. Gumawa ka ng pattern mga boss para hindi ka malilito. Dalawang ikot lang ng flywheel, matapos mo na ang pag-retime. Okay? Yan lang mga boss, natapos na natin ang pag-retime. Okay? So mga boss, simple lang naman, di ba? Ito yung mga procedure, mga process na ginagamit ko sa mga B12, B16, B18, sa mga matataas na may mga maraming mga cylinder head. So sa mga street type na makina din, mga 8 cylinder, 6 cylinder, ginagamit ko rin to pag mabilisan na mga boss, pag emergency, pag gusto ng panda rin ang makina, mas mabilis tong ganito na procedure, ganito na technique mga boss. So simple lang naman, di ba? Dalawang ikot lang, hanapin mo lang yung nakatap ng number 1 natin. So pag nakatap ng number 1 natin, hanapin mo rin kung nakapower ba ang kanyang piston, naka-power stroke ang kanyang piston na posisyon. Tapos dalawang barbula, intake at exhaust, ay magalaw yung dalawang push rod. So naka-power na ang number 1. Stop ka na sa pag-turning. Unang ikot yon. Lahat ng intake exhaust valve na pwedeng mong galawin na magalaw yung ating push rod na hindi naka-compress ang valve spring is kunan mo ng tappet clearance. Tapos gumawa ka ng pattern. I-check mo lahat. Tapos pag makumpleto mo na hanggang sa 12 cylinder, hanggang sa 16 cylinder, nakumpleto mo na ang unang ikot. Ikutin mo to flywheel natin ng pangalawang ikot. Pangalawang 360 kasi nga 4 stroke, 2 revolution. So kailangan mo ng dalawang revolution para makomplete ang lahat ng cycle. So sa madaling salita mga boss, parehas lang din ang ginamit natin na procedure sa series of event ng 4 stroke cycle. So hindi ka malilito, hindi ka mawala. Siguradong hindi rin magba-back job ang iyong tinarbaho mga boss dahil kinuha mo ang exact na measurement ng ating valve clearance mga boss, di ba? Kinuha mo ang sa specification na. Kahit wala kang firing order, kahit wala kang running mate, pwede mong gamitin ang ganitong procedure mga boss. Sana nakuha mo, sana naintindihan mo mga boss. So mga boss, madali lang naman, di ba? So ang masasabi ko lang mga boss is kailangan mo lang ng tibay ng puso, tibay ng dibdib mga boss. Kailangan mo ng kursonada sa trabaho para magawa ang ganitong procedure mga boss. So advice ko lang mga boss, kailangan mong mahanap talaga ang top position ng number 1, ang power stroke ng number 1. Kahit hindi mo na alam ang firing order, ang running mate, basta alam mo kung ilan ang valve clearance ng intake at exhaust, ay pwede mong i-retime. Gamitin mo tong 2-turn method. Simpleng method lang to mga boss. Dahil alam mo kung ano ang theory at prinsipyo ng 4-stroke cycle. So mga boss, yan muna para sa araw na to. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na ginagawa ko mga boss kung gusto mo ng ganitong mga content. Maraming salamat mga boss. God bless. Mabuhay. Thank you!